Hello, what's up? This is Scottman back again for another boring po ito, boring tech podcast. Sa mga hindi pa po sanay dito sa channel, hindi po kayo sanay na magsasalita lang yung host, tapos wala namang pinapakita, walang nire-review or anything. Lumipat na po kayo sa ibang channel kasi baka mainis lang kayo sa akin pagbintangan nyo ako na boring yung segment, pero sinabi ko naman sa intro na boring tech podcast po ito. Podcast. And podcast, ang ginagawa po sa pagpa-podcast, sana i-research nyo is ganitong style. Sasalita lang sa mic and magsasabi na kung anong topic ang mapili. And para naman doon sa mga matatagal na rito sa channel and nanonood talaga nitong Boring Tech Podcast, ang topic po natin today is gusto ko lang bigyan ng emphasis tong 5 tanong na na-encounter ko madalas, especially last month kasi ang dami kong smartphone na ni-review last month. May mga taong naiinis kasi alam niyo naman dito, kung familiar na kayo sa pagre-review ko, sinasabi ko talaga pag basura ang camera, basura ang thermal, basura ang ganito. Wala minsan talagang preno ang bibig ko. And hindi naman ako nagsisinungaling. Sinabi ko talagang basura, and kung hindi nyo matanggap, I'm sorry. Pero kailangan ko kasing i-emphasize yung gano'n, lalo kapag medyo mahal yung binayad nyo, yung price tag. Kasi hindi kasi lahat mayaman kagaya ng iba dyan. Mas marami pong mga Pinoy na hindi mayaman kaysa sa nag-feeling hari ng Pilipinas kasi medyo naka-afford sila ng konti ng iPhone. Na meron kasi dyan na anyway, ito yung 5 tanong. Bakit hindi dapat binibaby ang phone test? Gusto kong sagutin na yan agad. And bakit battery temp ang pinapakita at hindi CPU temp? Gandang question yan. Bakit hindi pakita ang FPS sa gaming test? Binood ko na to kasi ang dami ng question nyo. Ayoko nang mag-clutter dito. Pero ito yung mga common na questions. Common na kinu-question. Bakit ganito ako? Ganito ang style ko ng pagre-review. Bakit 60 minutes pa talaga ang ito pinakamarami. Bakit 60 minutes pa talaga ang CPU throttling test? And then bakit importante ang battery endurance test? Okay. So, unang tanong doon sa bakit hindi dapat binibaby ang phone test? Kasi kung ipapakita ko lang sa inyo is, kaya pala ng smartphone na ito na mag-call, gagawa ko ng call. Mag-text, papakita ko sa inyo nag-text. Camera, kukuha ko ng picture. Tapos wala na ako sinabi. Yun yung gusto nyong gawin. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung kaya niyang gawin. Pero hindi ko ipapakita sa inyo kung stable ba yung performance niya kapag ginagawa niya yun. Ayaw nyo ng ganon. Ngayon kapag nag-internet kayo, nanonood kayo ng YouTube, hindi nagbabuffer. Kapag nag-online games kayo, hindi nag-frame drops. Okay lang sa inyo, hindi ko na ipakita sa inyo yung mga ganon. Kung ganon ang hinahanap nyo, hindi po review. Hindi po smartphone review ang hanap nyo. Okay? Ang hanap nyo is mga promoter. Okay? And wala pong masama. Hindi ko minamasama ang mga promoter ng smartphone dito sa YouTube lalo. Marangal po na trabaho yon, wala po silang sinasagasaan at tinatapakan tao, hindi rin sila nagnanakaw. Ang ayoko lang sa part minsan na ginagawa lang nila is ayaw nilang i-disclose kung totoo ba sinasabi nila, may kulang ba or anything, or kung sabihin na lang nila na hindi po ito review. This is a promotional video. Kasi if you say na review ito and then one side lang yung ikukwento mo, hindi mo sinabi yung mga negative na napansin mo na natuklasan mo during your test, during your usage as a tech reviewer, it's not a review anymore, di ba? It's just promotional video, okay? Para ka lang gumagawa ng love letter para sa smartphone na yon and dinadamay mo yung ibang tao na hindi sila ready na matuklasan yung fault, yung mali, yung pangit, yung negative sa phone na yon after nilang bayaran yung phone. Hindi sila ready na ganon, di ba? It's misleading. Pero overall, wala naman akong problema. At some point, naging promoter din ako sa mall. Hindi pa ako YouTuber noon. Yeah, promoter din ako. Nagtinda rin naman ako. Naging tindero ako at some point. Wala pong masama sa ganon. Hindi ko minamasama yun. It's just that sana maging transparent lang. Di ba? Kapag review. Kapag review. Pag promote. Hindi yung tatawagin mong review, ang obviously na pinopromote mo lang, puro positive lang ang gusto mong sabihin. That's unfair sa mga naghahanap na yung pera nila sana magastos. May kakilala kayo, tropa nyo, umaasa sila na yung pera. Nagtanong sa'yo, ano ba pwede kong bilhin sa 5,000 ko? O 10,000 ko? Yung sulit sana about camera. Tapos ituturo mo siya ngayon sa reviewer daw na
wala naman sinabi kundi puro positive. And then nung nabili niya, na ginagamit niya na, bakit pre ang bagal nito? Hindi maka-connect na maayos sa ML, so on and so forth. Isipin niyo yung mararamdaman ng taong yun. Pinaghirapan niya yun, maka ilang buwan niya pang pinag-ipunan yun para pambili or kung anong ginawa niya para lang makuha yung perang yun. And hindi mo sinabi yung totoo. Unfair yun sa mga tao. And huwag niyo sasabihin na target market, hindi ikaw ang target market, blah blah blah. Sana aware kayo kung gaano kataas ang ratio ng mayayaman at mahihirap sa Pilipinas, no? Wag po sana kayong nagmamalaki dyan na parang hari kayo ng Pilipinas na porket nakabili kayo ng iPhone is wala na kayong pakialam sa presyo ng mga smartphone overall. Na parang ang nanonood is kayo lang. Nanonood din po kasi sa inyo yung mga Pinoy na saktong-sakto lang ang pera. Nanonood din po sila sa inyo, and kapag nauto nyo sila kasi is yeah, it's gonna be sad. So again, I don't have anything against talaga na yung galit talaga ako, hindi naman. It's just ayaw ko lang. Hindi ako galit, ayaw ko lang ng mga ganon. So that's why sa channel ko may dalawang segments sa smartphone ay isang unboxing and impression. Doon sa unboxing and impression, kahit hindi ako bayad, puro positive ang sasabihin ko usually kasi yun ay first impression. Okay? Sa first impression usually, kung siguro naman naranasan nyo na kapag nag-unbox kayo, bumili kayo ng inaasam-asam yung sapatos or smartphone. Sabihin natin smartphone, inaasam-asam yung smartphone. Yung unang bukas, yung unang moments na binubuksan mo yung smartphone is di ba nandun yung excited ka, puro positive lang. Lahat ng magaganda, lahat ng expectations mo, hahanapin mo yun sa phone na yun. So puro positive lang ang sasabihin mo. That's why ang pangalan lang ng video is unboxing at unang impression. Hindi ko nilagay na yun yung review. Kasi hiwalay po yung review. Kapag ka-review na, ang ilalagay ko na is iQOO Neo 8. Detalyadong review. That means, expect na sasabihin ko na kung yung mga natukusan ko. That's my review. Kapag may pangit, pangit. Kapag basura ang camera, so on and so forth. So that is why nagganon Dati hindi ko dinidistinguish ng ganon yung mga videos ko. Kasi na-realize ko na nagkakaroon ng mislead sa ibang mga nanonood. So that is why itong huling taon is hiniwalay ko na yung unboxing at unang impression sa detalyadong review. Just to be fair. So pag nabasa nyo yung detalyadong review dun sa title, review po talaga ang madadatnan nyo. And it's gonna be a real talk talaga. Kapag goods, edi goods, wala akong magagawa. Puro goods na nakita ko pero bihira nyo makita may 100% good sa reviews ko. Kasi syempre binabase ko rin sa price. So that is why, yeah. So balik tayo sa question na bakit hindi dapat binibaby ang phone test? Kasi yun po ang trabaho talaga ng totoong nagre-review. Kami yung mag-iimbestiga, mambubusisi para hindi nyo na panghinayangan yung pera nyo. Para mas maging sure kayo sa bibilhin nyo. Kasi sasabihin na namin sa inyo, ay pumalpak tong phone na to, bibilin mo pa. Ikaw, pag sinabi ko bang prone sa overheating yung phone, sa test ko, pinakita ko, naka-video naman, nakita nyo yung temperature, bibilin mo pa ba? Or gusto mong bilhin din, then i-testing mo, din napatunayan mo totoo, then saka ka magsisisi? Mas gusto mo ba yung ganon? Or kami na yung gagawa nung para sa'yo, para hindi mo maaksaya ang pera mo? Alin doon ang gusto mo? Okay, sana mas maintindihan to ng mga fanboy dyan, ng mga fanboy brands dyan, or fanboy ng ibang mga YouTuber dyan. Hindi ko po minamasama yung trabaho ng idol nyo. Trabaho ko rin yan dati nung nagtitinda pa ako sa SM, nagtitinda pa ako nung may tindahan kami. Siyempre sasabihin ko yung tinitinda ko is, tinitinda ko kasi, paninda ko kasi yun yung nung may tindahan kami. Siyempre pag tinanong, masarap ba yan? Sasabihin ko, yes po, masarap yan. Kasi tinitinda ko yan, sasabihin ko, mapaklayan. Tapos pag yung bukas mo, ang panghin ng amoy ng chichirya. Bibili ka ba? Di ba? So gawain nyo ng nagtitinda ng seller, ng promoter. Kasi kailangan niya mabenta yung unit, yung phone, kung smartphone ang usapan. So sana din-distinguish nyo yung tindero sa walang pakialam kung makabenta o hindi, or tinatawag na nagre-review talaga. Okay? That's why hinihiwalay ko. Hindi ko sinasabing lahat ng videos ko rito is review. Kaya nga nilalagyan ko na Pag nilagyan ko ng review, expect nyo na review talaga mapapanood nyo. Makakarinig talaga kayo ng pangit na words malamang at some point within that video. Okay? So, hindi ko binibaby ang smartphone kasi nga gusto ko isagad yung capability, yung hanggang saan ba to, yung phone na to, hanggang saan pag tinest kita sa gaming, okay, susundin ko yung default.
pero pwede kong isagad siguro yung FPS. And then malalaman natin kung gaano siya ka-smooth at kung gaano niya kayang stable siya sa ganung smoothness, gaano katagal. Gaano rin katagal bago siya mag-overheat, or kung hindi ba talaga siya nag-overheat, or madali ba siya mag-overheat kapag tinaas ko lang ng konti yon. Ganun ang mga reviews ko rito. Pero kung naghahanap kayo ng mga talagang naka-ultra lahat, hindi ako ang pinapanood nyo. Dapat ang panoorin nyo is si Paul Tech TV. I highly recommended doon. Puro mga sagad-sagaran yun. Ultra. Yun, panoorin nyo. Yeah, I highly recommend na kay Paul Tech TV. Kung gusto nyo ultra, mapanood nyo yung smartphone nyo. Kung kaya ba na smartphone nyo yung ultra. Yun. Shoutout kay Boss Paul Tech TV. Yun, that's why hindi ko binibaby yung mga phone test ko. Pangalawa dun sa bakit battery temperature ang pinapakita at hindi CPU temperature. Kasi po, yung battery kasi, hindi siya pwedeng mababad sa overheating. Like 43 degrees Celsius pataas, may chemical reaction na pwedeng mangyari na pwedeng ikalobo niya or ikabawas ng capacity niya. Okay? Unlike sa CPU, kapag lumagpas siya ng 50, umabot siya 70, 80, and even 90. Minsan nagna-90 ang CPU. Kasi sa CPU lahat talaga ang totoong trabaho eh. That is why okay lang sa kanya na umakyat ng 90 to 100 degrees Celsius, yung talaga nakakaano-paso na. Hindi mo na mararamdaman yun eh. Although, at some point, I'm sure, mararamdaman na iba na yung init. Pero dun sa loob kasi kay CPU, okay lang yun kasi mataas po ang threshold ng CPU. Hindi po pati lumulobo ang CPU. Yung chipset, hindi po lumulobo yun kapag nag-overheat, nababad sa 80-90 degrees Celsius, hindi po yun nalobo. Mataas ang threshold nun. Kapag hindi niya nakaya, kung kunwari, naabot niya yung threshold, ang threshold ng CPU or ng chipset ay 80 degrees Celsius lang. Kapag naabot niya yon, ang gagawin lang ng chipset is mag-freeze, mag-hang. Okay? Gagawin niya yon para lumamig or mag-shutdown. Minsan, mag-shutdown or reboot kapag ang chipset ay naabot niya yung threshold niya na init. Pero, hindi siya lolobo, hindi mababawasan ang capacity niya na mag-perform. Kung 3 GHz ang kaya niyang performance, 3 GHz pa rin pagka nag-reboot ka na. So that is why hindi ko kailangan na ipakita sa inyo yung CPU temperature. Mataas po ang CPU temperature threshold ng mga chipset. Ang babantayan natin, which is yun ang unang nagde-degrade, ang unang nasisira, is yung battery mismo. That is why yung battery temperature ang binabantay natin. So, bakit daw? Kasi di ko pinapakita minsan yung CPU temp. Hanggat pa rin di ko siya pinapakita kasi dati pinapakita ko siya kaso mali pala kasi nalilito lang kayo, nagkakaroon ng confusion. Akala nyo yun yung battery. So, nakalagay dalawang temperature, CPU temperature then battery temperature. Huwag nyo pong tingnan masyado yung CPU temperature. Although, sa mga advanced user dyan, kailangan yung bantayan yun kasi doon nyo kasi malalaman yung maximum na stability ng smartphone, ng unit. Kapag nakita nyo na bakit ang bilis mag-overheat, umabot sa 80-90 degrees Celsius ng chipset. Kapag ganun kasi, is ibig sabihin hirap na hirap siya na sa processing, hirap na hirap siya dun sa game na yon. So yun, pero hindi siya masyadong concerning, okay, sa big picture. Okay, yung CPU temperature monitoring is para na lang talaga yung sa mga super advanced na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng laging 100% ang isang CPU kapag nagge-games. Hindi nyo kailangan malaman yun masyado sa mga advanced na yun. Pero sa mga basic users, sa mga hindi masyadong mabusisi, yung gusto lang malaman nila kung magtatagal ba ang battery ng mga smartphone nila, battery temperature ang binabantayan po. Kasi sa battery temperature, kapag umakit ka ng 43, medyo mag-worry ka ng konti. Umakit ng 45, medyo maalarma ka na ng bahagya. Kasi kung ikaw yung tipo na naglalaro ng hindi lang 1 hour, naglalaro ka 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, minsan maghapon, tapos ang temperature mo nag-i-stay sa 45 pataas, ang bilis po mag-degrade ng capacity ng battery. Anong ibig sabihin ng pag-degrade ng capacity ng battery? Ibig sabihin, kung dati 100% yung kaya niyang i-hold sa loob ng battery, 100% charge, kapag tuloy-tuloy siya na lagi, araw-araw siya na nagpo-45 degrees Celsius or pataas pa, even higher, darating siguro 3 months, 6 months, after 6 months, possible depende kasi sa composition, sa chemical composition ng battery o sa quality talaga ng pagkakagawa. Sabihin natin 6 months. 6 months na tuloy-tuloy na gano'n, lagi na sa 45 to 50 degrees Celsius, makikita mo nagwa 100% pa rin yung charging, ando pa rin yung number, pero yung totoong kaya niyang i-hold na lang is nasa 80 na lang, 80% na lang yung totoong charge na nandun. Nakita mo, 100% pa rin yung numero, pero sa actual, 80% na lang. That means mas mabilis na siya malobat. 2 to 3 times na kayo nag-charge sa isang maghapon, kahit hindi naman kayo nag-game, that's a bad sign na po yun. So on and so forth. Mas malalang sitwasyon, mas marami kang charge isang araw. Ibig sabihin, mas lumalala na yung pag-degrade ng battery capacity. Capacity, okay? Hindi na 100% ang charge na kaya niyang i-hold.
Okay? So that is why battery temperature ang gusto kong bantayan at hindi CPU temperature. Kasi CPU temperature again is mataas ang threshold sa init. And kapag na-reach nyo yung threshold, maghahang lang at mamamatay yung phone or magre-reboot. Something like that. Hanggang sa lumamig lang siya ulit. Yon. Okay? And then sa pangatlong tanong, bakit need ipakita ang FPS sa gaming test? Bakit nga ba? So, ito sa mga advanced user na to, lalo na mahilig sa mga games. To tell you honestly, kapag ka-gamer ka, di ba? Trademark to ng gamer eh. Gustong-gusto ng mga gamer is 60 FPS minimum. FPS of course, alam niyo na siguro yan sa mga gamer talaga yan. FPS 60 minimum. Pero, sinasabi ng mga super arte naman ng mga gamer, ang 60 FPS daw kasi is, nakikita daw nila na mabagal pa rin daw yun. To tell you honestly, gamer din naman ako eh. Nakarating na ako ng Singapore. Actually, hindi naman baka hindi nyo alam. Kung hindi ako nagkakamali, kami ang kauna-unahang mobile gamer sa Pilipinas. 2003 yata, something like that, na pinadala ng Globe Philippines. Kasi gamer din po ako dati, nung kabataan ko. And 60 FPS is actually smooth na para sa akin. But siyempre may mga nagsasabi dyan na nakikita daw nila yung frames ng 60 FPS. Okay, sige, i-give natin sa kanila yan. So that is why kailangan ko ipakita yung FPS kasi para makita nila ng mga arte dyan na kaya ng phone na to na ibigay yung 80, 90, 100, 120 FPS ng stable or slight lang na stable. Medyo mababa pa lang 100 FPS. So 100 to 120 FPS lang pala. Or kung hanggang 90 FPS lang, mga 80, 90, 100 FPS lang, something like that. So sa mga gamer, importante po yun kung gusto nilang gastusan yung unit ba o hindi. Kasi doon nila makikita kapag pinapakita ko yung FPS. Okay, ito yung favorite kong game, Farlight. Smooth na smooth, more than 60 FPS ang kaya niya ibigay. So goods. Yun yung purpose ng FPS. Kasi marami dyan mga arte na mas mataas daw na frame rate, mas smooth daw, mas gumagaling daw sila. Sure. Okay. So, ako sapat na sa akin ng 60 to 90 FPS. 90 FPS okay na sa akin. Overkill na yung 120 FPS. Pero hindi ko naman pipigilan ng smartphone ko. Kung kaya niyang 120 FPS, di ibigay. Kaya eh. Kaya nga bumili ako, gumastos ako kundi para maabot yun eh. Para marating niya yun eh. Pero kung walang-wala ako, masaya na ako sa 60 FPS. Yun ang kaya na eh. Smooth na yun. Sa maniwala kasi hindi, smooth na ang 60 FPS. Nakakapanood nga kayo, nakakapagtyaga nga kayo ng mga movies na 24 FPS lang. Kung di nyo po alam ang mga movies, 24 FPS lang. Ang mga TV series, 30 FPS lang. Pero hindi nyo nakikita yung frames, di ba? Hindi nyo sinasabi na, kitang-kita ko yung parang garalgal yung frame. Hindi nyo sinasabing ganoon, di ba? Pero 24 to 30 FPS lang ang mga pinapanood nating shows. Hindi kayo nagre-reklamo. Ba't di nyo sinasabi sa mga director, sa mga producer? Dapat isagad nyo naman sa 120 FPS yung movie na na Avatar. 120 FPS dapat. Wow. So yun, hindi ano mo yung brainwashing ng media kasi na pinagmamalaki natin, nakitang-kita natin yung difference ng 60 FPS at 90 FPS. Pero ang totoo, nakikita lang naman natin talaga yon kapag in-slow mo natin. In-record natin and in-slow mo. Actually, ramdam mo naman pero hindi ako naniniwala na nakikita mo. Ano mo lang yun, na parang nape-percept mo na iba yung smoothness ng 60 to 120 FPS. Yes, may perception tayo nakikita natin na yes, may something may smoothness dun Pero sasabihin mo na nakikita mo yung 60 FPS per frames. Magical eyes. Okay. Pero, like I said, nararamdaman mo yun, nape-percept yun ng paningin mo okay? Nape-percept yun ng paningin mo na, mas smooth nga to, mas fluid yung feeling. Pero, wag mong sasabihin na nakikita mo yung frames ng 60 to 90 FPS. Come on. Anyway, lipat tayo sa bakit 60 minutes pa talaga ang CPU throttling test. Bakit nga ba? Okay? Bakit nga ba 60 minutes yung CPU throttling test? Well, ang CPU throttling test is siyempre bugbog yung para sa CPU. So, maraming games na hindi graphics lang ang binubugbog May maraming games diyan na pati CPU binubugbog. So, kapag naglalaro ba ang mga totoong gamers? Bato sa mga totoong gamers. Kapag naglalaro ba ang mga totoong gamers yan talagang pag naglaro, laro talaga. Sapat na ba sa inyo ang 15 minutes na game? Gamer ka, sasabihin mo talagang gamer ka. Talagang nag-uubos ka ng oras. Kung nag-uubos ka ng oras, 15 minutes ba sapat sa'yo? Di ba hindi? So, kung nag-test ako ng 15 minutes at okay,
maniniwala ka na nun, syempre. Kasi 15 minutes, okay pala eh. Pero sa totoong buhay, hindi ka naman maglalaro ng 15 minutes. Hindi mo susunugin, o hindi mo babardagulin ang smartphone mo. Kung gamer ka ha, hindi mo babardagulin ang smartphone mo within 15 minutes. Usually, maglalaro ka ng 1 hour, 2 hour, 3 hours, even whole day. So, hindi mo makikita. So, misleading yung 15 minutes na throttling test, CPU throttling test sa totoong review. It has to be minimum of 60 minutes. Para sa akin, kasi ang typical na game, kung hindi ka man gamer na nag-uubos talaga ng oras, pero at least 1 hour maglalaro ka, I'm sure. Iluluto mo yung phone mo within 1 hour sa gaming. So, that is why CPU throttling test para sa akin is 60 minutes. Bihira po sa totoong gamer ka ba? Sa totoong gamer na talagang nag-uubos ng oras na 15 minutes lang, okay na. 1 hour minimum dapat. Kasi within 1 hour, makikita natin kung tumataas ba ang init or stable na siya, like mag-i-stack siya sa 40 to 41, 42. Okay? Magandang example yung nangyari sa iQOO 9 eh. Tinest ko kasi yun, bakit daw 60 minutes? Marami nag-question, bakit 60 minutes? Kaya daw nag 50 degrees Celsius. Okay. So, yung iQOO Neo 9, hindi nyo matanggap na 60 minutes ng 50 degrees Celsius. Hindi dapat 60 minutes. Pero sa ibang test ko, hindi nyo nireklamo yon. Yung iQOO Neo 8, na 60 minutes ko din tinest, pero 42 degrees Celsius lang, 40 degrees Celsius lang. Bakit yon? Okay lang. Hindi siya nag-overheat, pero okay lang sa inyo, hindi nyo kinwestiyon yung 60 minutes, pero kino-question nyo nung nag-50 degrees Celsius, within 60 minutes ang isang phone. First time na nag-50 degrees Celsius ang phone sa 60 minutes na CPU throttling test. Parang unfair, di ba? Pag favorite nyo yung phone, pag fanboy kayo ng brand na yun, na tinetest natin, magre-react kayo dun sa test na 60 minutes. Pero sa ibang mga test ko, hindi kayo nag-react. Bakit 60 minutes yun? So, pagpa-fanboy lang yung ginagawa nyo. Ibig sabihin, nagiging bias lang kayo. Gusto nyo lang makita na sasabihin, gusto nyo lang marinig na purihin ko ang mahal na brand na favorite nyo kasi favorite nyo yun. Magsisinungaling ako para sa'yo? Wow! Entitled! So, yun. 60 minutes po para sa akin, yung tama. Para sa akin to wala akong pakialam sa ibang style ng ibang YouTuber. Hindi ko minamali yung style nila. Pero para sa akin, yun ang totoong gamit kasi ng isang gamer. More than 60 minutes, maglalaro ka talaga. Okay? Yun yung typical mo talaga. Okay? Ngayon, kung iba yung style ng ibang YouTuber, pero maganda naman yung pagkaka-present nila, good. It's just that ito yung style ko and huwag nyo nang questionin masyado kasi may pinagbabasehan akong real life use kasi. Based on real life kasi yon. Okay, based on real life use yung ginagawa kong test. That's why 60 minutes. Kasi nakita ko, ang laki ng difference ng 15 minutes test sa 60 minutes test. Especially sa temperature na part. Tsaka marami rin ako nakita ng mga smartphone na tinest ko na after 20 minutes to 30 minutes pa nag-throttle. Ang green. So kung 15 minutes lang yung test, makikita mo na talaga green. Paano yung mga CPU na magaling lang sa unang 15 minutes. Pagpatak ng 20 minutes, biglang nag-throttle. Hindi nyo na malalaman yun. Malalaman nyo na kapag naglaro na kayo more than 20 minutes. Doon nyo na makikita na, shoot! Nag-ano pala yun. Nag-throttle pala yun after 30 minutes na game. Unfair. Hindi nyo nakita yun sa totoong buhay, sa totoong review. Iba kasi yung pinakita ko doon. Mali na agad ako doon. Wow. Diba? Haba na ng video. Sorry. Last na to. Gusto tatapusin ko na. Bakit importante ang battery endurance test? Yun. Yung PC Mark, kino-question din nila kasi bakit ko daw tinetest yung battery sa full brightness. Okay? So, ang ginawa ko, syempre, pakikinggan din natin yung punan ng iba. So, ang ginawa ko, dalawang test na. Isang full brightness at isang half brightness. So, ngayon, bakit ko kailangan ipakita muna yung yung full brightness? Okay? Kasi hindi po lahat ng smartphone user ay nasa loob ng bahay, nasa loob ng office. Ang dami pong smartphone user na nasa tanghaling tapat po. Sa tanghaling tapat po magtatrabaho, gamit ang smartphone nila, mga tropa nating rider dyan, tanghaling tapat, sa tingin mo naka-half brightness yung phone nila? Karamihan dyan. Siguro mayroong iba na talaga tsatsagay kasi alam nila mabilis na malobat yung phone nila kaya tsatsagain nila sa half brightness tapos titingnan nila lang malapit. Ang gagawin nila lang, kikita ko na 2:00. Pero sa mga kilala ko talaga ng mga riders,
Full brightness po yan. Kasi hindi mo naman makikita sa tanghaling tapat yung screen mo, lalo na yung mga budget smartphone na 300 to 400 nits lang. Kailangan mo i-full brightness yun. Kung 300 to 400 nits lang, malamang yung full brightness mo hindi pa ganun kalinaw din. So, i-full brightness mo dapat. Guess nyo ba? Kung 300 to 500 nits, sabi natin hanggang 500 nits na. Even 500 nits, hindi po ganun kaliwanag. Maaninag mo na yun sa 500 nits actually, pero hindi po ganun kalinaw yung screen. Tapos, sasabihin mo, i-half mo lang. Kung hindi na malinaw sa 500 nits full brightness sa tanghaling tapat, ano na ang makikita mo sa half brightness sa tanghaling tapat? Na 500 nits yung max. Ginawa mong 250 nits na lang. Ano pa makikita mo, di ba? So that is why hindi po para lang sa mga tao na nasa loob ng bahay, nasa loob ng office, maginhawa, comfortable, relax sila. Okay lang yung ilaw, hindi ganun kaliwanag. Hindi po para sa inyo yung 100% full brightness test. Kailangan ko kasi i-consider din yung mga tao na nagtatrabaho sa labas na nakatapat sa araw, full brightness ang gamit lagi. Most of the time. Okay? So that is why inad ko naman yung half brightness. And obviously, yung half brightness is para yun sa inyo. Sana komportable sa loob ng bubong, sa ilalim ng bubong, yeah, or sa loob ng office, so on and so forth, naka-aircon and so on and so forth. Yan, para sa inyo yung half brightness. Kasi I'm sure, maliwanag na ang half brightness kapag nasa loob ka ng wall na hindi ganun ka sakop ng liwanag ng araw. So, that's why ginawa ko ng dalawa yung test. Isang full brightness at isang half brightness. Para po sa inyo yon, para mas maintindihan nyo kung hanggang saan ang kaya ng battery nyo. And isa pa yon, kapag hindi ko kasi ginawa yung PC Mark, mapapabili kayo ng smartphone na mabilis palang malobat kahit brand new. Okay? So that is why, dun pa lang sa PC Mark, sa brightness test ko palang inaano ng kung gaano katagal yung... Sa PC Mark nga pala, ang tinetest dun is brightness plus light task, yung normal na social media session lang, call and text yun, mga ganon. Yun ang tinetest doon. So hindi, yung PC Mark, hindi yung test sa battery during gaming. Hindi yun. Iba. Siyempre, iba yung gaming. Solid na ibang ano. Yung PC Mark is more on real life use yun, light use. Pero, kailangan ko ipakita sa inyo ngayon yung endurance ng battery. Itatagal ng battery if naka-full and if naka-half brightness lang. So, ang pangit naman, ginastos nyo ng 15,000, 20,000, tapos ang bilis palang malobat. Diba? And even if, minsan, nagre-review din ako ng second hand, lalo na sa second hand smartphone, kailangan ko ipakita yung PC Mark nyo. Kasi second hand smartphone usually, may tapas, may tagas na yung battery niya. Hindi naman tagas, may bawas pala. May bawas yung battery na niya. Yung capacity niya hindi na 100%. So that is why kailangan ko ipakita sa inyo rin yung PC Mark na mga second hand na smartphone din na nire-review ko. Okay, sana maintindihan niyo yung part na yun. Bakit importante ang battery endurance? Aanin mo ang halimaw na chipset, halimaw na performance, ang lupet na camera, daig tinalo pa si Huawei, tinalo si iPhone, tinalo si Samsung. Tapos lobat agad after 2 hours. Yeah, that's my point. Aanin mo no napakagandang performing camera smartphone na yon. Kung lobat agad, kailangan mong tumira sa gilid ng wall outlet or kailangan may bitbit ka laging higanting battery power bank para lang magamit yung smartphone na yung halimaw na smartphone na yon. Aasa ka lagi sa saksakan, sa charger. 'Di ba? Ang pangit. So that is why importante na hindi lang performance ang tinitingnan nyo. Sobrang halaga, as in like, second most important, ako pag bibili ako ng smartphone, una kong titingnan syempre, is performance. Pangalawa is battery. Pangatlo, camera. Kailangan pumasa yung tatlong yon. Okay? Kapag hindi, alanganin na yun, malamang hindi ko na gastusan ng pera yan. So, battery is very important kasi useless nga ang magandang smartphone mo kung lobat agad. Nakakaperwisyo yon. Sa una ka lang masaya kasi natutuwa ka pa. Yun nga yung tinatawag ko na love letter sa unang unboxing. Lahat maganda pa nakikita mo. And during your use, pag lumipas ng araw, doon mo mapapansin yung mga pangit, mga negative. Okay? And kapag hindi ka nanood ng review, pagkabili mo nun, doon mo lang natuklasan, nung ginagamit mo na or nakapanood ka nga ng review daw pero puro positive lang sinabi, then nung gamit mo na lobat agad pala, makikita nyo na yung logic bakit mahalaga na alamin nyo muna na hayaan yung kami ang magdusa, kami mga tech reviewer ang magdusa ng mga flaw, mga pangit, mga negative sa smartphone na yon, then saka kayo mag-decide. Okay, ang ini more on
Mas gusto nyo bang kayo magdusa, gumastos na kayo, pinag-ipunan nyo, ginastosan nyo, and wala nang balikan? Kasi nga, pwede balik. After 1 week mo nang ginagamit, mo lang natuklasan na pangit pala yung smartphone, ang bilis pala malobat, hindi pala ganun kaganda ang camera, ang bilis pala mag-throttle, nag-frame drop, naglalag, ang pangit ng reception, ang pangit din ng quality niya napuputol yung connection niya during Google Maps, Waze, di ba? Hayaan yung kami muna magdusa kami mga reviewer, yung pong pinakapapel namin sa inyo. At least kaming mga aware na kayo na nagsasabi ng totoong review. Okay? So yan. Hindi ko po wala naman akong binanggit na pangalan, ayoko rin magbanggit kayo ng mga pangalan sa comment section kung sino yung gusto nyong patamaan, kung sino yung naalala nyo tuwing may binabanggit akong ganito. Wag na po, tanggalin po natin yung part na mag-call out kayo or magtatag kayo na ibang tawag na po. Ang pinaka-purpose lang ng video ko is gusto ko lang ipaintindi sa inyo yung bakit ginagawa ko yung ganitong style ng review, and higit sa lahat para mas tumaas ng konti ang standard nyo pagdating sa pagpili ng smartphone or at least sa mga pinapanood nyo. Again, please walang mag-mention ng name. Ayoko ng ganon. Hindi po tayo makikipag-away sa ibang mga tech YouTuber. Ayoko ng ganon. Gusto ko nga maging tropa silang lahat hanggat maaari. At ayoko rin actually ng mag-aaway-away yung mga kanya-kanyang mga viewers. Okay, yung viewers doon at viewers dito, pag-aaway. Huwag nang ganun. Lately kasi mayroong ganun na even kami nila Paul Tech TV and Pinoy Tech Dad pinag-aaway. May mga ganung viewers talaga ewan ko, bahala nga kayo. Ang gusto nyo nakikita kami nag-aaway, tapos pag nag-aaway sasabihin nyo ang toxic. Kapag sinakyan namin yung trip nyo na mag-aaway-aaway kami kunwari, sasabihin nyo ang toxic namin. Yun ang ni-request nyo Alam mo yun, sana promote na lang natin positivity in 2024, and yun nga, like I said, inaano ko lang naman yung style ko, bakit yun ang style ko, bakit ito ginagawa ko sa review ko. Gusto ko lang malinaw para sa inyo yun. So, sino sa inyo mga nakatulog na dito sa boring nakaidlip na sa mga boring, gumising ka! Papaalam pa lang ako. This was Boring Tech Podcast. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang na lang, this is Scottman. I'll talk to you again soon.